So, hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. Actually, this is just a random thought considering bilang reactor ng iba't ibang love team na sa totoo lang, no? So, sa mga napapansin ko talaga, hindi talaga maiwasan kapag andito ka sa Sukmid, talagang may bashers, issues left and right, may mga may mga kumbaga yung mga sponsors sa community, we consider them as a big blessings actually, of course, 'di ba? Pero hindi rin may iwasan na pagdating ng araw is magiging problema din sila, no? Kasi talagang gano'n ang buhay, hindi perfect. Yung tipong ngayon mahal ka, ngayon sinusuportahan ka, and then after ilang months is namumuo na ang mga pagdududa. Ngayon, kakatapos lang ng Pasko, and mag 2025 na, mga ilang realizations ko talaga sa pananatili sa ginagawa ko araw-araw bilang isang reactor ng iba't ibang love team, of course, from Margel, Mardy, Monjel, Kaiji, sino pa ba? Of course, Rochelle, and ngayon sa Danjoy, Edsy, and Jumcar soon. 'Di ba? Talagang ang common nila is merong bashers. May mga issues left and right, may mga pagdududa na hindi sila totoo, ganito ganyan, 'di ba? Like yung iba nga malala ngayong mga community na pagdaanan namin dahil ang mga issues is katulad nung una, money issues, sponsor issues, then sumunod mga yun, malala, magulang issues, 'di ba? Kapag magulang issues talagang hindi magtatagal. And syempre, sa Rochelle ay sobrang daming issues na napagdaanan na, pero dahil sa totoo sila, pinanindigan nila yung isa't isa. Kaya naman nanatiling matatag at matibay sila ngayon, 'di ba? And bumubuo na rin sila ng sarili nilang komunidad. Ngayon, sa Danjoy still, syempre, sobrang maraming bumabatiko, sobrang maraming mga negatibong, mga sinasabi nila about kay Dan, about kay Joy. I think, normal na lang talaga siguro yung bashers, no? Itong mga klaseng tao na to, bilang isang, andito ka sa Sukmid, kailangan mo lang talagang maging open-minded, and kailangan mo lang talagang tatagan mo yung loob mo, dahil yung mga bashers naman is come and go naman yan. 'Di ba? Siguro palagay natin mga 3 months lang yung maximum ng itatagal nila sa community, and then kung ano-anong mapapansin nilang, kung anong kanigahan, and then kapag napapansin nilang walang nangyari, kapag napapansin nila na tuloy-tuloy ka pa din, tuloy-tuloy pa din yung ginagawa mo sa araw-araw, talagang sila na mismo ang gi-give up, and then later on is magiging fun na rin sila. 'Di ba? Kumbaga parang yung mga bashers, yung ibang mga bashers is parang lang, part ng mga pagsubok na kailangan mong lampasan bilang andito ka sa Sukmid. Hay nako, kapag ka ito yung karira na tinatahak mo, you have to be ready talaga. Kailangan mong magiging handa, dahil bakbakan to ng malala, lalo na ang pinakamatinding laban dito, physical, of course, mental, yung mental health mo talagang mapapasabak ng malala yan, lalo na kung madamdamin ka na tao, 'di ba? So, sa mga love teams, 'di ba, na andito sa Sukmid, talagang wala kayong ibang gagawin kundi focus sa goal, or mag-focus lang kayo kung anong nararamdaman nyo sa isa't isa, and hanggang sa naabot yung samahan nyo, yung love team, and let bashers talk. Kasi yun yung yun yung talent nila, yung mamuna, mag-isip ng negatibo, and then ayun, kailangan mo lang na i-prove sa mga taong ito na mali sila. And then later on,
bibilib na din naman na sila. Ngayon, sa mga sponsor problems naman, you know, pagdating sa sponsors, talagang kapag sa community na maraming sponsors, they considered big blessings ang mga sponsors, mga grupo, yung mga maraming grupo. Grabe, malala yan. Napaka-swerte mo, bless mo kapag magkaroon ka ng maraming sponsors. Pero just be ready din dahil one day magiging kalaban mo din sila, magiging problema din sila, or magkakaroon din kayo ng mga misunderstanding, 'di ba? Ganon. Kailangan mo lang talagang maging actually sa mga sponsors naman, para sa akin naman is hindi man sila masyadong problem kasi unang-una tsaka kaya naman sila nag-sponsor kasi unang-una mahal ka nila, nagtitiwala sila sa'yo, naniniwala sila sa ginagawa mo, and then siguro isang araw merong nagkapagsabi, may mga ganito, may mga chismis, and then biglang nag-change of mind, change of heart ang mga sponsors, biglang may pagdududa sa'yo. Ayun, minsan, isa sa mga nakakasira sa community is mga sponsors din. Yun yung nila. Ang mga sponsors sa community considered yan na advantage. Pero somehow, kapag medyo mahina-hina kang nilalang, ang mga sponsors din kapag yun din yung kalaban mo na malala din. 'Di ba? Kasi kapag kapira na kasing usapan, medyo sensitive, maraming mga taong makikigulo, chismis, makikimharites, what's going on, what about anong nangyayari sa pera, ganito, ganyan, lalo na, 'di ba? Kapag sponsor yung kalaban mo, talagang matinding labanan 'yan. Madugong labanan 'yan, lalo na kapag usaping pera. Kaya ayun. Kailangan mo lang din talagang you just have to, for me, maging maingat sa mga taong nagbibigay pagmamahal, nagbibigay tulong financial, and then later on is may mga sumbat, 'di ba? Kasi nakikita ko kasi sa isang community, oo, andun na yung basher, sobrang sobrang given na yun. Kahit magtatumbling ka dyan, luluha ka na doon, luluhod ka dyan. Talagang yung bashers, andyan yan. Kumbaga, it's part of your success kapag andito ka sa Sukmit, di ba? Man kayo, kahit na nasa ligawan stage kayo, kahit maging kayo na, or kahit ikasal kayo, meron yung mga bashers na hindi yan mawawala. Anyways, ang mga sponsors naman, meron din yung advantages and disadvantages. 'Di ba? Sa Kalingap, specific, sa Kalingap, sila Kalingap Rab, Kuya Bal, ang daming mga nangyayaring ganyang related na issues, no? Pero kapag totoo ka naman sa ginagawa mo, totoo ka naman sa 'di ba, malaking tiwala mo sa sarili mo, kayang-kaya mong lagpasan ng mga problema. Kasi sa mga community dati, kaya naman hindi sila nagtagal kasi nasisira din sila sa sponsors. Sponsors yung nagiging problema, nagiging ugat. Pag naging talaga, panis talaga yung community dati dahil sa mga sponsors, mga sumbong dito, sumbong dyan. Kapag mahina-hinaan talaga yung loob mo, and then magsasuffer ka na through sa mental health mo. Ayun. Kaya sa lahat na nasa Sukmit, kahit mga fans dyan, magiging matatag ka. Magiging matatag tayo. Kasi bashers is part of it. Parte na talaga ng buhay ang mga bashers. Hindi na talaga maiiwasan yan. Ang kailangan mo lang magiging matatag, focus sa goal, stay positive, and just be who you are. Just be yourself, and wala. Sa mga sponsors, merong mawawala yan, merong bago namang dadating. Diba? Come and go lang naman yan. People will come and go dito sa community. Basta, kailangan mo lang magiging matatag. Yan talaga ang pinakapuhunan mo, magiging matatag kapag andito ka sa Sukmit. Smile. Diba? Kahit anong intriga, smile and stay positive.